Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat since hindi naman po talaga natin makukuha ng energy ng Libra sa mundo. So, kung hindi ko makuha yung energy mo, okay lang yon. May next readings pa naman if you want. Pwede mo i-check yung ating channel and i-check mo yung ibang videos, maaaring may reading na para sa'yo doon. Kung ano yung pinaka nagtatawag ng attention mo, maaaring yun yung para sa'yo. Okay? And yeah, for personal reading, Jing Tarot Reader, feel free na lang na i-check siya sa Facebook, sa YouTube, yung Messenger and TikTok, Jing Tarot Reader. Friend ko yun guys hindi ako yun. And meron din akong TikTok, Unicorn Princess Tarot. By the way, pwede kang maka-avail doon ng mga pampaswerte, pangontra, ganyan, protection. Feel free to check it out. Okay, let's start your reading. This is for the sign of Libra. Ten of Wands, the Magician. Ayan, Major Arcana, the Magician. Main energy mo. One more card. I'd like to get one more card for you. You do have your Death card at the bottom of the decks. Nine of Cups. Nakikita natin marami kang obligasyon, marami kang kailangan gawin. I feel like you are really busy right now. With the Nine of Cups, nakikita natin na parang marami kang gustong mangyari ngayon. Alam mo yung skills mo, marami ka pang i-improve ng skills eh. But I don't feel like nagagawa mo yun sa ngayon dahil or pwedeng particularly yung skills mo or yung hobbies mo, hindi mo magawa sa ngayon. Pero gusto mong gawain, pero pwedeng wala kang time because you are busy. You do have the Death card, Scorpio energy. Whatever happened in the past na hindi maganda, maybe may mga pagkakaaway, pagkakagulo, hindi pagkakaintindihan with someone, nakikita natin na natatapos na ito. Kunin natin yung main energy ng person na kakonect mo for Libra. Person na kakonect mo for Libra. Person na kakonect mo, Libra. Person na kakonect mo, Libra. Spirit guides, angel guides, person na kakonect mo, Libra. One last shuffle. Person na kakonect mo, you do have here the Queen of Swords, Three of Cups, Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay, so sa nakikita natin, itong person na kakonect mo with the Queen of Swords, masyado siyang cold actually. Itong person ito with the Three of Cups, pwedeng may reconciliation na nangyayari sa inyo. Or pwedeng once na siyang nawala sa buhay mo pero nagkaroon ng pagbabalik mula dito sa taong to. And with the Page of Swords, although cold siya, he or she is actually watching or waiting sa move mo, no? Parang tinitignan niya kung may gagawin ka bang something like mali or ano man. But basta this person is watching you, waiting for your move. Pero masyado siyang cold. The Eight of Wands is here. I don't know, this person
Parang may paulit-ulit na cycle na nangyayari sa inyo nito person nito. Paulit-ulit na pangyayari. Ano yung emotion mo patungkol sa person nito? Take only what resonates, guys. This is love reading, by the way. Emotion mo para sa person nito. The world. Oh, wow. Four of Pentacles. The Lovers and the Judgment. Nakikita ko yung Hermit. I don't know if you're dealing with a Virgo. You do have here the Five of Swords. Kung magka-relation kayo ng person na ito, I feel like you really do love this person. Gusto mo ibigay lahat sa kanya. Like, this is the person na nakakapagpakumpleto sa'yo. So, mahal mo siya. Mahal mo siya in a way na pwedeng na-realize mo kung ano yung mga wala sa'yo nung nawala siya. No? So, parang naramdaman mo, hindi mo lang siya basta mahal. Basta siya yung tipo ng tao na hindi kayang palitan ni naman dahil nakukumpleto ka niya. Yun lang yun. You feel incomplete, you feel empty pag wala siya. Yun lang yun. And kung wala naman kayong relationship, I feel like you're keeping yung iyong emotions towards yourself. Nasa iyo lang, nakatago lang yung emotion mo para sa kanya. Anong emotion niya para sa iyo? Emotion niya para sa iyo. Emotion niya para sa iyo. You do have here the Nine of Wands, Knight of Swords, Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius energy. Bottom of the deck is the Strength card. Part of your person parang gusto kanyang gantihan. Or, alam mo yun, yung gusto niyang saktan ka rin. Parang ganun. Part sa kanya gusto, or kung hindi man ganun, gusto niyang maramdaman mo kung ano yung nararamdaman niya. Or ano yung pinaramdam mo sa kanya. Gusto niyang makita mo rin kung ano yung mga nakita niya. Parang ganun. And, with the Nine of Wands, sige, dalawang energy, no? Kung may relationship sa inyo, this person with the Three of Wands, nagfo-focus siya sa growth. Growth niya, growth ng lahat. Growth ng lahat. Pati mga growth ng mga tao sa paligid ninyo. Pati kayo. Growth ninyo. Gusto niya magkaroon ng improvement. Growth. If you're dealing with someone na pwedeng wala kayong relationship, emotion nitong taong to with the Knight of Swords, cold din eh. Kasi, pwede naiinis siya sa'yo. I don't know, something you did or yung hindi mo ginawa. As simple as hindi ka nag-reply, pwede ganun. Nakakainis yun. So, medyo naiinis siya. So, with the Three of Wands, nagpo-focus din itong taong ito sa growth niya. Pero part of this person is, naiinis siya kasi, ano meron? Bakit wala? Bakit walang nangyayari? Wala kang ginagawa, ganun kanyan. So, what will happen in the near future for the both of you? The Tower, Ace of Swords, Ace of Cups. I want to clarify itong the Tower. Nine of Pentacles. What's with the Ace of Swords and Ace of Cups? The Star is here, the bottom of the deck. In the near future for Libra. Four of Cups.
Wheel of Fortune, Four of Cups, Two of Pentacles, Four of Cups. Bottom of the deck is the Six of Swords. Actually, in the near future, nakakita tayo dito ng possible ending for you with regards to your career. So, actually, dalawang energy eh. Kung ikaw ay nasa isang relationship, in the future, no, I can see a lot of love. Pero nakikita natin na this is regarding sa may mga karelasyon, no? I can say a lot of love, a new love. So, maaaring, kung ikaw ay nasa isang relasyon, itong taong kakonect mo or karelasyon mo is matutunan kang mahalin, matutunan ibigay yung pagmamahal sa'yo kasi na-realize niya, wala ka namang ginagawang mali eh. Sige, mahalin na lang kita, parang ganun. But, for some of you, ang dami kong nakikitang nasa isip mo pero hindi mo tinitake ng actions, hindi mo ginagawa ng paraan. Maybe may kinalaman yun sa mga pangarap mo, mga gusto mong mangyari. Pwede may kinalaman sa career. Yung iba pagkatapos nga ng career, pagkawala ng career, yung nakikita natin dito. But, feels like wala kang magawa regarding doon. Pagdating sa pangarap mo, if you want something, kailangan mong i-take ng actions. Kasi nasanay ka na maghihintay na lang eh. Nasanay ka na bahala na ako ano mangyari, ganun. Maghintay na lang, ganyan. Wala akong nakikitang action sa'yo. So, kung may gusto ka, gawan mo na paraan. Aksyonan mo. Regarding those Libra na hindi mo naman karelasyon yung kakonect mo, no? I can see new love coming. New love coming for you. If you're single, if you are not dealing with someone right now, I can see new love coming. Pero itong new love na to, pwedeng wala kang pakialam. Yun yung nakikita natin. Now, pagdating na sa person na kakonect mo, no? Kung magkarelasyon kayo, this person, nakakita tayo ng priorities. I feel like, malaking pagbabago in the future para sa taong to. Pwedeng malaking pagbabago regarding sa inyo. I can see a particular event, pwedeng may kinalaman sa pag-inom or may kinalaman sa maybe friends or sa bisyo niya na pwedeng in that particular moment magkaroon ng sudden realization. Kaya magkakaroon ng malaking pagbabago mula sa taong ito sa kung paano yung actions niya papunta sa'yo. Kung wala kayong relationship for Libra, nakakita tayo dito ng person na ine-enjoy niya lang muna yung moment niya kung nasaan siya ngayon. Kung wala kayong relasyon, this person is making changes sa kanyang sarili. Kung paano mas maging maganda, mas maging, physically, I can see physical changes na gagawin nitong taong to. And ang target niya actually is baguhin or tanggalin yung mga hindi maganda sa kanya. So, kung may changes man, it's for the better para sa taong to. Ayan. So, anyway, thank you for watching, guys. I love you all. Sana na-appreciate ninyo yung reading. Please do comment down below. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.